Ang boses ng koronel ng SEAL ay tumagos sa kaguluhan ng Operations Center na parang kutsilyo sa mantikilya. Kailangan ko ng Tier 1 sniper ngayon. May sitwasyon sa lalawigan ng Helmand na nangangailangan ng agarang extraction. Sino ang qualified? Tumayo ako mula sa aking desk sa sulok sa likuran kung saan ako nagre-review ng logistics reports. Ang biyenan ko, General Ricardo Santos, Philippine Marine Corps, tumalikod at talagang tumawa nang malakas nang makita akong tumatayo mula sa upuan. "Umupo ka, prinsesa?" sabi niya. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Ito ay tunay na operator business, hindi paperwork duty. Ikaw ay Zero Reyes, isang glorified clerk na nag-asawa ng higit sa kanyang antas." Tahimik ang buong kwarto. 20 pares ng mata ang lumipat sa pagitan ng general at sa akin. Si Coronel Jaime Torralba, commander ng SEAL team, tumingin sa akin ng may interes. Call sign. Ghost 13, sabi ko ng mahina. Ang mukha ng general ay mula sa amused na pula hanggang abo at puti sa loob ng 2 segundo. Ang kamay niya na nakapatong ng kaswal sa operations table nagsimulang manginig. Alam niya ang call sign na iyon. Lahat sa special operations ay alam ang call sign na iyon kahit hindi pa nila nakita ang mukha sa likod nito. "Imposible yan," bulong ng general. Si Ghost 13 ay, "Hindi ka maaaring..." Ako nga, kinumpirma ko, habang naglalakad na patungo sa equipment room. "Coronel Torralba, i-brief mo ako sa sitwasyon. Aalis ako sa himpapawid sa loob ng 15 na minuto. Ang pangalan ko ay Kiko Reyes. 32 taong gulang ako at sa nakalipas na 30 taon, nabubuhay ako ng doble na buhay na lubos na kumpleto kaya kahit ang sarili kong asawa ay hindi alam ang katotohanan kung sino talaga ako." Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung nag-e-enjoy ka sa content na ito at gusto mong marinig pa ang mga tunay na kwento tungkol sa lihim, pagtataksil, at nakakagulat na paghahayag, pindutin mo ang subscribe button at i-on ang notifications. Mag-drop ng comment sa baba kung ano ang opinion mo sa sitwasyong ito at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Talagang nakakatulong ito sa paglago ng channel. Ngayon, bumalik tayo sa sandali kung kailan nagbanggaan ang aking maingat na binuong buhay sibilian at ang aking operational reality. 3 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Emilia Santos sa isang charity gala sa Maynila. Maganda siya, matalino, at lubos na walang kamalay-malay na ang tahimik na IT consultant na kausap niya ay gumugol ng nakaraang linggo sa Black Ops Mission sa Mindanao na hindi kailanman lalabas sa anumang opisyal na record. Si Emilia ay pediatric surgeon sa Makati Medical Center. Dedikado siya, mahabagin at galing sa pamilyang militar na sineseryoso ang tungkulin at dangal. Ang ama niya, General Ricardo Santos, ay decorated officer ng Philippine Marine Corps na may 30 taong serbisyo. Ang ina niya, Patria, galing sa lumang Maynila na yaman at may tiyak na ideya kung anong klasing lalaki ang dapat pakasalan ng anak niya. Hindi ako iyon, kahit papaano, sa paningin nila. Sa gala, nag-usap kami ni Emilia ng 3 oras tungkol sa lahat maliban sa tunay kong ginagawa para mabuhay. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho sa pagliligtas ng buhay ng mga bata sa operating room. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa di umano'y IT consulting business ko, tumutulong sa maliliit na law firms sa pag-set up ng network infrastructure. Hindi naman puro kasinungalingan. May IT consulting business nga ako. Ito lang din ang aking cover identity. Mukha kang iba sa karamihan ng lalaking nakikilala ko sa Maynila, sabi ni Emilia habang natatapos na ang gabi. Talagang nakikinig ka imbes na naghihintay lang ng turn mo para magsalita. Baka mas interesting ka sa akin kaysa sa sarili ko, sagot ko. Na siguro ang pinakatapat kong sinabi ng gabing iyon. Nag-date kami ng 6 na buwan bago ako nag-propose. Sa panahong iyon, perpektong napanatili ko ang cover identity. Kapag kailangan kong mag-deploy, sinasabi ko kay Emilia na may travel ako para sa client consultations. Kapag bumalik ako na may pasa o sugat, sinisisi ko sa clumsy accidents o gym injuries. Hindi niya tinanong dahil bakit niya itatanong. Ako lang naman si Kiko Reyes, ang boring na IT guy na kumikita ng maayos sa pagsosolve ng tech problems para sa maliliit na negosyo.
Ang pagkikita sa mga magulang niya ang naging komplikado. Isang tingin lang sa akin ng General Santos at napagdesisyonan niyang hindi ako sapat para sa anak niya. Masyado akong tahimik, masyadong ordinaryo, kulang sa aggressive confidence na pinahahalagahan niya. Sa unang hapunan namin sa kanilang Forbes Park Estate, 2 oras niya akong tinanong tungkol sa background, education, career prospects. IT consulting, sabi niya na halos hindi na itinago ang pang-aalipusta. Kaya, pinapaayos mo ang computer para mabuhay. Tinutulungan ko ang mga negosyo na i-optimize ang technology infrastructure, sagot ko ng kalmado. Mas komplikado ito kaysa sa pag-aayos lang ng computer, pero oo, iyan ang general idea. At sa tingin mo ba ay angkop na career iyan para sa mapapangasawa ng anak ko? Si Emilia ay deserves ng may ambisyon, may drive, may pupuntahan sa buhay. Hinigpitan ni Emilia ang hawak sa kamay ko sa ilalim ng mesa. Dad, matagumpay si Kiko. May sarili siyang business kahit one-man operation. Pinutol ng general. Walang empleyado, walang real assets, walang trajectory. Emilia, ikaw ay surgeon. Nagliligtas ka ng buhay. Ang lalaking ito ay nagre-reboot ng routers. Si Patria, ina ni Emilia, ay mas subtle pero parehong disapproving. Kiko, dear, naisip mo na bang maghanap ng mas substantial si Ricardo ay may connection sa defense contracting, sa government consulting? Siguradong sa technical background mo, may oportunidad para sa mas impressive kaysa sa ginagawa mo ngayon. Ngumiti ako at kumain pa ng isa pang subo ng mamahaling salmon na inihain nila. Masaya ako sa trabaho ko, Mrs. Santos. Nagbibigay ito ng flexibility at sapat na kita para alagaan ng maayos si Emilia. Talagang tumawa ng pagak ang general. Alagaan siya, anak. Ang anak ko ay kumikita ng higit sa 1 buwan kaysa sa kikitain mo siguro sa 6 na buwan. Hindi niya kailangan ng financial provider. Ang kailangan niya ay asawa na may maihahandog sa mesa bukod sa mediocrity. Ang hapunang iyon ang nagtakda ng tono para sa buong relasyon namin. Hindi kailanman hinayaan ng general na makalipas ang pagkakataon na ipaalala sa akin na hindi ako sapat, hindi impressive, hindi karapat-dapat sa anak niya. Sa aming kasal, nagbigay siya ng toast na sobrang backhanded na nakaramdam ng discomfort ang ilang bisita. Kina Emilia at Kiko, sabi niya, itinaas ang baso na may pilit ng ngiti. Naway ang lakas at brilliance ng aking anak ay makabawi sa mga limitasyon ng kanyang asawa. Galit na galit si Emilia. Nag-away kami tungkol dito mamaya ng gabing iyon sa hotel room. I'm so sorry, sabi niya, tumutulo ang luha. Protective lang ang tatay ko. Magbabago rin yan. Okay lang, sabi ko, hinila siya palapit. Alam ko kung ano ako sa kanya. Hindi naman nagbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Ang hindi ko sinabi sa kanya ay talagang nakatulong ang opinyon ng ama niya sa akin. Mas nakikita niya akong harmless nobody, mas epektibo ang cover ko. Walang nagdududa na ang boring na IT guy ay isa sa pinakamatatapang na sniper sa Special Operations ng Pilipinas. Sa loob ng 3 taon, perpekto kong ginampanan ng papel. Dumalo ako sa family dinners kung saan ang general ay gumagawa ng subtle digs tungkol sa karir ko. Tumango ako ng magalang kapag sinasabi ni Patria na baka gusto kong maghangad ng mas mataas sa buhay. Tinitiis ko ang kapatid na lalaki ni Emilia, si Kapitan Blake Santos, na sumusunod sa yapak ng ama at hindi palampasin ang pagpapaalala na siya ay Marine officer habang ako ay ordinaryong civilian contractor. Sarap siguro, sabi ni Blake noong nakaraang Thanksgiving, hindi na kailangang mag-alala ng tunay na responsibility, dumating lang, ayusin ang ilang email problems at umuwi ng 5:00. May mga sandali naman, sagot ko, hindi binabanggit na 2 linggo bago noon. Inalis ko ang isang high-value target sa Mindanao mula sa 1,800 metro, ang layo sa kondisyon na magpapauwi sa karamihan ng sniper. Lagi akong ipinagtatanggol ni Emilia. Pero nakikita ko na nakakaapekto ito sa kanya. Mahal niya ang pamilya at mahal niya ako. At ang patuloy na tensyon sa pagitan ng 2 pag-ibig na iyon ay lumilikha ng bitak sa aming kasal. Bakit hindi ka man lang lumalaban sa kanila? Tanong niya isang gabi, pagkatapos ng partikular na brutal na family dinner.
Bakit nakaupo ka lang at tiniis? Dahil ang pag-aaway sa tatay mo ay hindi magbabago ng isip niya, sabi ko. Napagdesisyunan na niya kung sino ako. Wala akong masasabi na makakumbinsi sa kanya. Pero pwede mong ipakita sa kanya, giit ni Emilia. Ipakita mo ang financial records mo, client list, patunayan na mas successful ka kaysa sa akala niya. Hindi ko maipaliwanag sa kanya na ang pagpapakita ng tunay kong trabaho ay lalabag sa maraming security clearances at posibleng makulong ako. Kaya sa halip, niyakap ko lang siya at nangako na balang araw ay maiintindihan siya ng tatay niya. Hindi ko naisip na darating ang araw na ganito. Ang sitwasyon sa lalawigan ng Helman ay lumalala ng mabilis. Isang SEAL reconnaissance team ang na-compromise sa intelligence gathering operation. 4 na operator ang nakulong ng mga Taliban forces sa isang compound na may limitadong bala at walang malinaw na extraction route. Ang air support ay 40 minuto pa, na 39 minuto ng huli base sa bilang ng kalaban na papalapit sa posisyon nila. Kailangan nating bilhin sila ng oras, paliwanag ni Coronel Torralba habang nag-suit up ako sa equipment room. Kung masusuppress natin ang advance ng kalaban mula sa malayo, makakagawa ng sapat na kaguluhan para maantala sila. Makakarating ang QRF bago maging kritikal ang sitwasyon. Distansya sa target area, tanong ko. Sinusuri ang scope ng M110 SES rifle ko. 1,200 metro mula sa pinakamalapit na viable position. Hindi ideal, pero pinakamabuti na yon sa terrain at oras. Tumango ako, iniisip ang calculations sa ulo ko. Wind speed, elevation, temperature, humidity, lahat ng variables na naghihiwalay sa magandang shot sa fatal miss. Kailangan ko ng spotter at helicopter transport papunta sa posisyon. Kapag nasa lugar na ako, makakapag-hold off ako hanggang makarating ang extraction team. Nakatayo ang general sa pintuan, nakatingin sa akin na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Shock siguro o disbelief. Ghost 13, sabi niya ng dahan-dahan na parang sinusubok ang mga salita. Ang multo ng Kandahar. Ang operator na may pinakamaraming confirmed kills kaysa sa anumang active sniper sa special operations. Hindi iyan ang preferred terminology, sir. Sagot ko, inilalagay ang magazine sa tactical vest. Shooter lang ako na na-deploy sa mga lugar na kailangan ng pagbaril. Nabasa ko ang file mo, tuloy ng general, at napansin kong nawala na ang pang-aalipusta sa boses niya. 17 deployments sa 4 na combat zones, 43 confirmed hostile eliminations sa sitwasyon na magreresulta sa casualty ng Pinoy kung nabigo. Hindi ka lang Tier 1 operator. Ikaw ang Tier 1 operator na hinahanap ng ibang units sa special operations. Sir, may respeto. May 4 na Pinoy na nangangailangan ng tulong ngayon. Pwede nating pag-usapan ang service record ko pagkatapos nilang ma-extract ng ligtas. Lumapit si Coronel Torralba. General Santos, kailangan namin ng sign-off mo para sa operation na ito. Si Ghost 13 ay technically on administrative assignment ngayon at kailangan ng authorization mo bilang ranking officer present. Sa isang sandali, akala ko tatanggi ang general dahil sa purong pride. Pero ano pa man siya, marine pa rin siya na naiintindihan na buhay ng mga Pinoy ang nakataya. Authorized, sabi niya ng maikli. Pero Reyes, pagbalik mo, magkakaroon tayo ng mahabang usapan kung bakit nagsisinungaling ang asawa ng anak ko sa pamilya namin sa loob ng 3 taon. Antayin ko yan, sir, sagot ko, patungo na sa helicopter pad. Ang flight papunta sa position ay tumagal ng 18 minuto. Ang spotter ko, Staff Sergeant Tyler Rivera, ay nakatrabaho ko na sa 2 dating operation at alam kung paano magbasa ng wind at mag-spot ng target nang walang unnecessary chatter. Nag-insert kami kalahating kilometro mula sa firing position at nilakad ang distansya sa dilim na halos ganap. Ang compound kung saan nakulong ang SEAL team ay nasa valley na napapaligiran ng mabatong burol. Ang mga Taliban fighters ay umaatras mula sa 3 direksyon, ginagamit ang terrain para sa cover habang lumalapit. Mula sa posisyon ko sa elevated ridge, nakikita ko ang movement patterns nila. Binibilang ang bilang, tinutukoy ang mga leader. Range to primary target cluster, tanong ko, nanirahan sa firing position. 1,250 metro, sagot ni Rivera, nag-scan sa spotting scope. Wind 3 mph left to right.
temperature 70-72 degrees. Ginawa ko ang adjustments, kinontrol ang paghinga at naghintay ng tamang sandali. Ang unang shot ay kailangang perpekto. Hindi lang dahil maliligtas nito ang buhay ng mga Pinoy, kundi dahil ito ang magtatakda ng tono para sa lahat ng susunod. Kailangan maniwala ang mga Taliban fighters na nahaharap sila sa puwersa na hindi nila kaya. Lumitaw ang lead fighter mula sa cover, lumilipat patungo sa posisyon na magbibigay ng clear line of fire sa compound. Na-acquire ko ang target, in-adjust para sa wind at elevation, at pinisil ang trigger. Ang shot ay tumawid sa distansya sa mas mababa sa 2 segundo. Agad nahulog ang target. Bago pa makareact ang mga kasama niya, na-acquire ko na ang susunod na target. 3 shots sa 4 segundo. 3 target na naalis. Sumubsob sa cover ang natitirang fighters, biglang hindi sigurado sa tactical advantage nila. Target suppressed, report ni Rivera. Secondary cluster umaatras mula sa silangan. Range 130 metro. Sa susunod na 38 minuto, pinagtrabaho ko ang target pagkatapos ng target. Bawat shot ay calculated, precise, inaalis ang threats ayon sa antas ng panganib sa nakulong na SEAL team. Hindi ko iniisip na mga tao sila. Sa sandaling iyon, mga threat lang sila na kailangang i-neutralize para maprotektahan ang buhay ng mga Pinoy. Nang dumating ang Quick Reaction Force at na-extract ang SEAL team ng walang casualty, nakapagpaputok ako ng 41 rounds at naalis ang 19 hostile targets. Ang natitirang Taliban forces ay umatras na, hindi na handang umatake laban sa kalaban na hindi nila makita pero tila kayang pumatay sa kanila anumang oras. Ghost 13, ito ang QRF actual, crackle ng radyo. Secure na ang package. 4 na friendly personnel na na-extract ng walang seryosong sugat. Outstanding work. Libre ang beer pagbalik mo. Si Staff Sergeant Rivera at ako ay nag-extract patungo sa pickup point at lumipad pabalik sa forward operating base habang sumisikat ang araw sa mga bundok. Pagod na pagod ako, tumatakbo sa adrenaline at muscle memory pero walang oras para mag-decompress. Naghihintay ang general. Nakatayo siya sa operation center, nasa parehong posisyon kung saan ko siya iniwan ilang oras na ang nakalipas. Ang pangaalipusta na dati, ipuno ng ekspresyon niya kapag tumitingin sa akin ay napalitan ng mas komplikado. Respeto siguro, o pagkalito kung paano siya ganap na mali tungkol sa akin. Reyes, sabi niya, nang pumasok ako sa opisina ko ngayon. Sinundan ko siya sa maliit na briefing room at naghintay habang isinara niya ang pinto. Matagal siyang tumayo roon, pinag-aaralan ako na parang unang beses niyang nakikita. 3 taon, sabi niya sa wakas. 3 taon ka ng kasal sa anak ko, at sa bawat family dinner ay tinrato kita na parang wala, parang worthless civilian na naging lucky lang sa pag-aasawa ng higit sa antas. Sir, wag po. Pinutol niya. Hayaan mo akong matapos. Marina ko. 30 taon na akong naglilingkod. Nag-utos ako ng mga tao sa labanan, gumawa ng life and death decisions, nakakita ng mga bagay na makakabali sa karamihan. At sa buong panahon nakasal ang anak ko sa isa sa pinaka-epektibong combat operator sa Special Operations ng Pilipinas, sinasabi ko sa kanya na nagsayaw siya sa isang wala, na nahimik ako. Ano pa bang masasabi ko roon? Bakit hindi mo sinabi sa akin demand ng general? Bakit hindi mo sinabi kay Emilia? Pwede mong tapusin ang bawat kritiko, duda, insulto na itinapon ko sa iyo sa loob ng 3 taon. Isang security clearance review lang at malalaman ko na kung sino ka talaga. Dahil ang cover identity ko ang nagpapanatili ng kaligtasan ng pamilya ko, sagot ko. Ang mga target na inaalis ko, ang mga mission na natatapos ko, lahat ay lumilikha ng kaaway. Mga kaaway na wala nang mas gusto, kundi saktan ako sa pamamagitan ng pagsaktan sa mga mahal ko. Hanggat naniniwala ang lahat na ako lang si Kiko Reyes, boring IT consultant, ligtas ang asawa at pamilya ko. Umupo ng mabigat ang general sa isa sa mga upuan. Jesus, naging bastos talaga ako sa'yo. Protective ka lang sa anak mo, pagwawasto ko. Ganyan ang ginagawa ng mga ama. Tiningnan mo ako at nakita mo ang isang taong hindi umaabot sa gusto mo para kay Emilia. Hindi ka mali sa nakita mo. Kulang lang sa buong larawan. Kulang sa buong larawan, ulit ng general na may mapait na tawa.
Isa yan sa paraan ng pagsabi, Reyes, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Ghost 13? Dumalo ako sa briefings kung saan napag-usapan ang operations mo. Nakita ko ang intelligence reports. Hindi ka lang special operations sniper. Ikaw ang ipinapadala kapag hindi pwedeng mag-fail ang mission. Nagkibit balikat ako. Marine lang ako na magaling sa trabaho, sir. Marine ka. Biglang tumingala ang general. Akala ko Navy SEAL ka. MARSOC, linaw ko. Marine Special Operations Command. Nagdaan ako sa Scout Sniper School sa Quantico pagkatapos nag-volunteer para sa MARSOC selection. Nag-o-operate na ako sa Joint Task Forces sa loob ng 8 taon. Hinahanap ako ng SEAL teams dahil kailangan nila ng skills ko, hindi dahil isa ako sa kanila. Nagbago ulit ang ekspresyon ng general. Marine ka. Marine ka sa buong panahon. At sinasabi ko sa kapwa Marine ko na ang anak ko ay nag-asawa ng worthless civilian. Sa totoo lang, technically civilian contractor ako ngayon, itinuro ko. Naghiwalay ako sa active duty 2 taon na ang nakalipas. Nag-o-operate pa rin ako under contract para sa special operations missions, pero civilian na ang primary status ko. Kaya hindi ka rin lubos na mali. Bakit ka naghiwalay? Dahil gusto ni Emilia magsimula ng pamilya, sabi ko, ng simple. Gusto niya ng mga anak, ng stability, gusto niyang malaman na uuwi ang asawa niya sa gabi. Hindi ko maibigay yon sa active duty. Bilang contractor, mas kontrolado ko kung kailan at gaano katagal ako magde-deploy. Hindi perpekto, pero mas mabuti kaysa sa maiaalok ko bilang active duty. Tumayo ang general at lumakad patungo sa bintana, tumingin sa base compound. Alam ba ni Emilia kung ano talaga ang ginagawa mo? Hindi pa, sir, at mas gusto kong manatili ito ng matagal hanggat maaari. Hindi mo pwedeng patuloy na magsinungaling sa kanya, Reyes. Asawa mo siya. Deserve niya ang katotohanan. Ang katotohanan ang naglalagay sa kanya sa panganib, sabi ko ng diretsyo. Ang katotohanan ay nangangahulugan na bawat deploy ko, gigugol niya ang oras sa takot na hindi na ako uuwi. Ang katotohanan ay hindi niya maikukuwento ang trabaho ng asawa niya sa mga kasamahan o kaibigan dahil classified lahat. Ang katotohanan ay nagiging target siya ng sinumang gustong saktan ako. Sir, may respeto? Mahal ko ang anak niyo higit sa anumang bagay sa mundong ito, kaya nga ako nagsisinungaling sa kanya araw-araw. Humarap sa akin ang general. Hindi sustainable yan, anak. Sa huli, malalaman niya. At kapag nangyari yon, magagalit siya na hindi mo siya pinagkatiwalaan na ikaw mismo ang nagsabi. Alam ko, inamin ko. Pero mas matatanggap ko ang galit niya kaysa masaktan siya dahil sa akin. Kaya kong mabuhay sa galit niya. Hindi ko kayang mabuhay na may dugo niya sa kamay ko dahil nagdesisyon ang isang terrorist cell na itarget ang pamilya ko. Tumayo kami roon sa katahimikan sandali. 2 lalaki na nagkamalian sa isa't isa sa loob ng maraming taon, biglang nakakita ng katotohanan. May utang ako sa iyo ng paumanhin, sabi ng general sa wakas. Sa bawat insulto, dismissive comment, bawat pagkakataon na pinaramdam ko sa iyo na hindi ka sapat para sa anak ko. Mas mabuting tao ka kaysa sa binigyan ko ng kredito. Protective ka lang sa anak mo, ulit ko. Gagawin ko rin yon sa posisyon mo. Gayunpaman, dapat ay tumingin ako ng mas malalim. Dapat ay pinagkatiwalaan ko ang paghatol ni Emilia. May nakita siya sa iyo na masyado akong bulag para makita. Nakita niya ang cover identity, pagwawasto ko, ang harmless IT consultant na hindi maglalagay sa kanya ng panganib. Iyon ang pinagmahalan niya. At iyon ang kailangan niyang patuloy na paniwalaan para sa sariling kaligtasan. Umiling ang general. Hindi mo pwedeng itago ang lihim na ito magpakailanman, Reyes. Alam ko, sabi ko, pero kailangan kong itago ito ng sapat. 3 araw pagkatapos, umuwi ako sa apartment namin sa Makati. Naghihintay si Emilia, nakahiga sa couch na may medical journal kahit lampas na ng hating gabi. Hey, sabi niya, tumingala ng may pagod ng ngiti. Kumusta sa Cebu, matagumpay ba ang client meeting productive? Sagot ko. Na totoo kung isasama ang pag-alis ng 19 hostile targets at pagliligtas ng 4 na buhay ng Pinoy bilang productive. Pasensya na sa pagka-late ko. Na-delay ang flight. Tumayo siya at niyakap ako at naramdaman ko ang pamilyar na bigat ng guilt sa dibdib ko. Ang babaeng ito,
na mahal ko higit sa lahat, na lubos na nagtitiwala sa akin, walang ideya kung sino talaga ang napangasawa niya. Pagod ka mukha, sabi ni Emilia, pinag-aaralan ng mukha ko. Okay ka lang ba pagod lang, sabi ko. Mahaba ang mga araw. Well, may balita ako na baka makapagising sa'yo, sabi niya, at may something sa boses niya na nagpansin ako. Excitement na halo ng nerbiyos. Nagpunta ako sa doktor ngayon para sa appointment na binanggit ko noong nakaraang linggo. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. At, buntis tayo, sabi ni Emilia. Puno ng luha ang mata niya. 8 weeks na ako. Magkakaroon tayo ng baby, Kiko. Niyakap ko siya ng mahigpit, nararamdaman ang komplikadong halo ng saya at takot. Bata, magkakaroon kami ng anak. Isa pang tao na ang kaligtasan ay depende sa pagiging buo ng cover identity ko. Nakakamangha yan, sabi ko, seryoso. Magiging incredible mother ka at magiging incredible father ka rin, sagot niya. Alam ko na matindi ang mga magulang ko sa'yo, pero magbabago yan ngayon. May apo na, magiging malambot sila. Makikita mo. Niyakap ko siya at hindi nagsalita. Iniisip ang usapan ko sa ama niya 3 araw na ang nakalipas. Ang katotohanang naghihiwalay sa kung sino ang pinagpapanggap ko at kung sino talaga ako. Ang mga sinungaling na patuloy kong sasabihin para mapanatili ang kaligtasan ng pamilya ko. Ang susunod na family dinner ay nakaschedule sa linggo. Iginiit ni Emilia na sabihin sa mga magulang niya ang baby news ng personal. Kaya nagmaneho kami patungo sa kanilang Forbes Park Estate na may dalang sparkling cider at card na nag-aanunsyo ng pagbubuntis. Si General ang nagbukas ng pinto at sa isang saglit, nagtagpo ang mata namin. Alam niya na kung sino talaga ako ngayon. Alam na ang bayaw niya ay hindi worthless IT consultant, kundi combat operator na may higit na confirmed kills kaysa sa karamihan ng infantry company sa buong deployment. Kiko, sabi niya, maingat na neutral ang boses. Emilia, pasok kayo. Lumitaw si Patria mula sa kusina at bumaba si Blake mula sa hagdan na may karaniwang swagger. Ang perpektong military family gathering para sa isa pang Sunday dinner kung saan maaari nilang ipaalala sa akin ang lugar ko sa hierarchy nila. Maliban ngayon, alam na ng general ang katotohanan. May balita kami, anunsyo ni Emilia nang makaupo na kami sa sala. Talagang magandang balita. Inilabas niya ang card at ibinigay sa ina niya na binuksan ito at agad umiyak ng masayang luha. Baby, sigaw ni Patria. Oh, Emilia, napakaganda niyan. Ricardo, magiging lolo at lola na tayo. Ngumiti ang general, pero nakatitig sa akin ang mata niya. Congratulations, Kiko. Sigurado akong magiging mahusay kang ama. Naguluhan si Blake sa tono ng ama. Hindi pa siya nakarinig ng kahit anong positive tungkol sa akin mula rito. Dad, nabangga ka ba o ano? Since kailan ka na-approve sa kahit ano na ginagawa ni Kiko? Mula nang matuto akong tumingin lampas sa unang impresyon, sagot ng general ng maayos. Minsan, hindi natin nakikita ang buong sukat ng isang tao hanggat hindi inihahayag ng sitwasyon ang tunay niyang karakter. Hinigpitan ni Emilia ang kamay ko, iniisip na sa wakas ay bumait na ang tatay niya. Wala siyang ideya na ang pagbabago ng ugali nito ay walang kinalaman sa pagbubuntis at lahat ay may kinalaman sa panonood sa akin na mag-alis ng 19 targets mula sa 1,250 metro. Nagpatuloy ang hapunan na may mas kaunting tensyon kaysa dati. Talagang nagtatanong ang general tungkol sa trabaho ko, bagamat maingat na nanatili sa loob ng hangganan ng cover story ko. Si Patria ay nagpaplano na ng nursery at nagdidiskusyon ng baby names. Si Blake ay nanatiling skeptical, pero kahit siya ay mukhang handang magbigay ng break para sa kapatid niya. Habang paalis na kami, hinintay ako ng general sa kotse habang nagpaalam si Emilia sa ina niya. Seryoso ako sa sinabi ko roon, sabi niya nang mahina. Magiging mahusay kang ama. Salamat, sir. Pero Reyes, sooner or later, malalaman ni Emilia. Brilyante siya. At magsisimula siyang mapansin ang mga bagay, ang mga peklat na hindi mo maipapaliwanag, ang mga pagkakataon na uuwi kang pagod mula sa missions na hindi mo maikukuwento, ang paraan mo ng pag-assess ng threats sa crowd. Makikita niya ang katotohanan sa huli. Alam ko, sabi ko. At kapag dumating ang araw na yon,
haharapin ko. Pero hanggang doon, ipoprotektahan ko ang pamilya ko sa tanging paraan na alam ko. Tumango ng dahan-dahan ang general. Sa totoo lang, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo ginagawa to, kung bakit mo pinapanatili ang cover. Kung ako ang nasa posisyon mo, malamang gagawin ko rin. Ibig sabihin ba nito, titigil ka na sa pagbibiro tungkol sa IT consulting business ko sa family dinners? Ngumiti talaga siya. Oh, magpapatuloy ako sa mga biro na, yon, kailangan ang cover identity mo. Kung bigla akong magiging obvious respectful sa'yo, magtataka ang mga tao kung bakit. Pero mula ngayon, kapag tinawag kitang wala, pareho nating alam na puro kasinungalingan yon. Nagmaneho ako pauwi ng gabing yon na natutulog si Emilia sa tabi ko. Isang kamay nakapatong sa tiyan niyang flat pa kung saan lumalaki ang anak namin. Tama ang general. Sa huli, lalabas ang katotohanan. Sa huli, matutuklasan ni Emilia na ang asawa niya ay hindi ang harmless IT consultant na pinakasalan niya, kundi isang taong mas mapanganib at mas komplikado. Pero sa ngayon, maitatago pa si Ghost 13. Magpapatuloy ang boring na IT guy sa pag-aayos ng network problems at pagdalo sa family dinners kung saan pinagtatawanan ng biyenan niya ang kanyang mediocrity. At kahit saan sa lalawigan ng Helman, buhay ang 4 na SEAL operator dahil tumayo ang isang wala na nagngangalang Kiko Reyes nang walang naniwala na kaya niya. Sapat na yon sa ngayon, sapat na. Kung nakita mong compelling ang kwentong ito at gusto mong marinig pa ang tungkol sa mga lihim, doble buhay at nakakagulat na paghahayag, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. I-share ang thoughts mo sa comments sa baba at huwag kalimutang i-like ang video. Hanggang sa susunod, tandaan na minsan ang pinakatahimik na tao sa kwarto ang may pinakamalakas na kwento na ikukuwento.